Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO Sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang tambalang JK Magracia at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Martes, ika-23 ng Disyembre, taong kasulukuyan. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating Overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO conducts third leg of stock trading webinar for Philippine schools overseas. CFO DMW lead IAC MOF partner agencies in Month of Overseas Filipinos Forum. CFO opens nominations for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas Project Management Division conducted via Zoom the third leg of its stock market trading webinar for Philippine schools overseas students. CFO Chairperson Secretary Dante Klink Ang led the webinar with a reminder of the importance of valuing money, every dollar earned, and using financial resources wisely. He stressed that sound financial literacy contributes to economic diaspora engagement and supports national development. The webinar featured a walkthrough and tutorial of the PSE Academy stock trading game, facilitated by Angelique Perez of the Philippine Stock Exchange, through the PSE Equip program and investment tips from COL Financial's wealth trainer Rafael Antonio Bustamante.
Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Interagency Committee for the Celebration of the Month of Overseas Filipinos conducted on December 18, 2025, a forum on migration to commemorate the 2025 Month of Overseas Filipinos and the International Migrants Day. With the team empowering overseas Filipinos, OFWs towards sustainable reintegration, the forum tackled government projects and initiatives for a successful reintegration of overseas Filipinos. Commission on Filipinos Overseas Chairperson Secretary Dante Clink Ang II opened the ceremonies with a message of support and gratitude to overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are now open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas from December 11 to May 29, 2026 Philippine time. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. At nagbabalik po ang serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Attorney Carlo,
Kumusta naman ang papunta mo rito? Traffic yata. Medyo bakasyon na yata yung mga tao, hindi na grano traffic. Kagabi, parusa yung traffic galing sa opisina natin sa reclamation Pasay. area. Oo. Going out. Anyway, tayo'y napakapalad natin at napapayag nating mag-guest dito sa ating programa itong ating kaibigan na isang prominente at ginagalang na manunulat, profesor ng Professor? literatura, at mayaman na to eh. Kasi mga libro nito puro mga bestsellers, no? Nagtatrabaho rin sa periodiko, sa media. Nasa Oo. media, siya yung nagsusulat ng column sa ilang pahayagan, dating nagkaroon ng radio program, lumabas din sa TV, at ang matindi nun, sa lahat ng ginagawa niya, may mga advocacy siyang tinutulak. Hindi pa masyadong uso yung pagtutulak ng advocacy ng LGBT sector. Siya ang nangunguna na doon. Mukhang 40 books of fiction, non-fiction, poetry, anthologies, textbooks, and translations. In his long writing career, nakapagtapos sa Ateneo de Manila University ng Legal Management, nag-aral ng creative writing sa Miami University, literatura sa Rutgers University, English Studies sa University of the Philippines, at sa University of Sterling. Siya ay dating Dean at Interim President ng Manila Times College, Head of School ng University of Nottingham sa Malaysia, Head of Communications ng United Nations Development Program, naging Head ng Research ng TV5, at Director of Publications ng Ateneo de Manila University. Siya ngayon ay nagtuturo sa UP Cebu. Siya ang coordinator ng Creative Writing Program ng UP Cebu. So, asahan nating maraming magagaling na manunulat na lalabas dyan mula sa Cebu. At di na natin patatagalin. Ating i-welcome ang ating panauhin ngayon, si Mr. Danton Remoto. Magandang araw sa iyo, Sir Danton. Magandang araw sa inyo. Nakakatuwa yung show ninyo. magandang maaga po, sir. Para sa OFW, ang dami-dami namin. Oo nga talagang specifically na-identify ka namin dahil ikaw ay bukod sa nakapagtrabaho ka nga sa abroad bilang, technically you were an OFW nung sa Malaysia nga ba yun, Sir Danton? Oo, 5 taon sa Malaysia, tapos sa US, 3 years. So, yun nga. And then, nag-aral din siya sa abroad. Yun, oo. Nag-aral din siya sa abroad. No? At syempre, dahil parte naman dato kasi ng Commission on Filipinos Overseas, yung mga nilalabas natin, mga J1 visas. Tamang-tama. At naging Fulbright scholar din kasi si Sir Danton. Kaya nga, maganda tong magiging talakayan natin. Pero bago natin pasukin yung buhay migrante, no? Sir Danton, kilala kayo bilang isang mahusay na makata, essayist at novelist. Sa dami ng inyong naisulat, alin sa mga ito ang itinuturing mong pinaka-personal o pinaka-malapit sa iyong puso? Parang para sa akin, pare-pareho lang naman yan. Ang masasabi ko lang, meron akong ibang mga gawa na nasa mga textbook, nasa DepEd. May tula ako doon kay Jose Rizal nung kanyang patayin siyang December 30. Nasa textbook na ho yan ng high school. No? Kaya mas sana ako magpunta sa Pilipinas, mga bata, nabasa ho namin yung tula ninyo tungkol sa Rizal. Oo, nakakatuwa yung mga bata. Talagang pag nalagay talaga sa textbook yung tula mo, taon-taon nire-reprint yan. Kilala ng mga bata kasi required. Tsaka madali rin pinapa-memorize.
siguro i-highlight natin. Kasi Sir Danton, meron ang CFO, meron kaming project, yung Virtual Rizal. Oo. No? Ah, Pinopromote yun sa abroad na para siyang online museum and archive. Yes, na pwedeng ma-access kahit na nasa Oo. abroad ka. Para hindi mo na kailangan na pumunta dito kung hindi mo kaya makapunta. Kasi ang isa din sa sinasaklawan ng CFO, Sir Danton, yung mga Filipino schools na nasa ibang bansa. Yes. So, ay, oo. 34 Marami schools yan. na yan na nire-regulate ng CFO at ng DepEd. Mm-mm. Kasi K-12 ang sinusundan nilang curriculum. So, Sinusunod nila yung... most Oo. probably, 100% ako na yung tula mo ay Nababasa nababasa ng din. mga estudyante ng Philippine schools Overseas. overseas. Oh. Kaya baka pag pumunta kayo ng Bahrain o kayo ng UAE, sasabihin, kayo po pala yung binabasa namin Oo. tula. Kasi ang Oo, curriculum kasi nga ang po daming nila yung susulat pang sa ating mga Pilipinas. estudyante. Nakakatawa nga yung mga estudyante, tinatanong yung meaning ng poems. Sabi ko, antayin niyo yung teacher mag-explain kasi magaling naman ang mga teacher natin ngayon dahil pasado naman ang let yan eh. Sabi ko, Oo. hindi naman pwedeng ang author lang ang may meaning ng poem. Lahat naman tayo pwede makakita ng halaga sa isang tula. Sabi ko sa mga bata. So, Sir Danton, maraming kabataan ngayon ang nahuhumaling sa pagsusulat sa digital platforms. Ano ang payo ninyo sa kanila para mapanatili ang lalim at kalidad ng kanilang sining sa gitna ng mabilis na mundo ng social media? Oo, isa sa pinakasikat na platform nila ngayon, syempre dalawa. Una yung Wattpad. Yung Oo. Wattpad, yung mga kwento na ina-upload nila, yung iba dyan, millions of viewers na, no? Maganda rin ang Wattpad. Ang suggestion ko lang sa mga batang nag-Wattpad, ibahin naman natin yung kwento. Wala namang masama sa ghost story o love story o thriller, pero ibahin natin. Kunyari gawin natin ghost story na set sa Mars, no? Para maiba, no? Oo. Oo, ibig ko Tatangkilikin sabihin yan. pala, yung imagination ng mga kabataan mas stretch. Yung pangalawa namang platform natin ay Twitter, no? Nanonood din ako ng TikTok, no? TikTok. Nanonood din ako diyan. Okay din naman ng TikTok, pero ang suggestion ko lang siguro, iba hindi ng kaunti yung content, no? Pwede naman magsayaw-sayaw, pero tulad nito, malapit na naman yung kay Rizal, no? Yung kanyang kamatayan, December 30. Siguro ano tayo na maiksing sayaw-sayaw tungkol sa buhay din ni Okay, Rizal. ano? Oo, yung content ibahin natin para mas marami tayong views, no? Oo. Kasi ang kabataan, iba talaga sila ngayon eh. Oo. Ang dami-dami nila, ano? Kaso, Tsaka nasa Sir social Danton, media ang sila. napapansin lang natin dahil nga napakalawak na kumbaga lahat free for all na yung yung merkado ng content creation. Minsan Tama. kung ano-ano na lang kung ano-ano na lang yung Oo. ginagawa sa online eh. Ang maganda diyan kasi yung form natin, yung platform, yung content naman ng hindi ko Oo. sinasabing pangit, no? Baka pwede nating ibahin ng kaunti, no? Yun nga, yung imagination, i-stretch natin sa Wattpad. Tapos yung sayaw-sayaw, lagyan natin ng content. Kung kunyari, no? Paano ang maganda. Tulad dito ako nasa Project 3 ako, nagulat ako, Aris, attorney, may nag-iikot kahapon. Meron po tayong party, pero hindi siya pa-raffle. Meron po tayong party, mamimigay din po na tayo ng maintenance medicine sa mga matatanda at mga ballpen lapis bag para sa January. Natutuwa ako sa ganyan. Di ba, parang nagbabago ng Pilipinas unti-unti. Di ba? Oo. Opo, oo. Kumbaga malayo dun sa nakagis na nung henerasyon natin, Sir Danton, diba? Raffle lagi. Ito, merong injection pa ng mga aso ninyo. Baka may rabies. Kumbaga 3-in-1. Meron sa aso, meron sa batang papasok, meron sa senior, no? Oo. Tsaka party yan sa barangay namin, no? Dito sa kabilang kalye. Mabalik tayo dun sa yung nobela mo, sir, na River Run ay kinilala na ito sa ibang bansa. So, gaano kahalaga ang kwentong Pilipino ay nakakarating sa
sa world market, sa pambansang, sa pandaigdigang Digang entablado. entablado. Gaano siya kaimportante na marami na ring authors na Pilipino ang nakikilala sa ibang bansa. Alam niyo, swerte ho ang mga writers ngayon nung panahon na to kasi ang direksyon ho ng world literature ngayon patungo sa Asia. Ayun. Sikat na sikat po ngayon ang mga Korean Mm. writers dahil the K-drama nila nagsimula, tsaka yung Japanese writers. Ang Filipino po, unti-unti na rin tayong umaangat, no? Nakatulong po yung ating Frankfurt Book Fair na funded po yan ng pamahalaan ng Pilipinas at saka ni Senator Loren Legarda. Marami po tayong nakuha mga kontrata. Ako meron akong nakuhang translation contract sa Frankfurt. Mm. Oh wow, congratulations sir. Oo, Hindi nyo na sasali itatanong mo sir, yung ang mga CFO libro. parte din yung programa na yan kasi. Meron ako nakausap na na tawag dito, publisher sa Thailand, pinapasulat niya ako ng Thai Boys Love na novel. Yung isa namang nakausap ko na taga Turkey, publisher, gusto niya ng spy thriller. Aba? Parang sila yung nagsasabi. Ganito pala sa totoong mundo, Aris, attorney. Sa Pilipinas kasi susulat lang tayo kasi inspired tayo. Parang Sa global, parang Oo. ang impression ko, correct me if I'm wrong, ang impression ko is itong mga publishers ngayon, meron na silang storyline in mind. So, Oo. Masahanap na lang sila ng author na gagawa noon. Ganun na ba Oo, ngayon? nagulat ako. At saka maganda naging tayo, guest of honor sa Frankfurt Book Fair. Alam niyo, na-shock talaga ako, Aris, attorney, kasi nagsalita ako, mga 1 hour yung namin program. Pagkatapos, siguro mga 5 o 6 nakapila, akala ko na makikipag-check. Parang Marites lang ba? Parang Philippines na Marites. Ay, pala sila in the global marketplace. They'll Publishers talk to you pala. for 3 minutes. Oo, 3 minutes lang, pero negosyo. Professor Remoto, sabi ng isa, can you write the spy thriller based on the following storyline? Sinabi niya. Oo. Tapos you email me and then ako tsaka yung publisher magpa-finalize ng storyline. Tapos sa pangalan ko. Para kumbaga naka-market na yung ganun pala sa global publishing. So ano pala yun? First time mong makaharap ng ganung klaseng arrangement. Oh. First time ko kasi nung yung Frankfurt, Germany Book Fair last year, nasa US pa ako nagtuturo. Hindi ako nakapunta. So ngayong taon, in-invite ako ng NBDB kila Director Charis Togade. Salamat kay Ma'am Charis. Nagulat talaga ako. Tsaka yung mga Pilipino doon. Aris, attorney, I talk to the Filipino writers. Kasi ang mga Pinoy, kahit nasa abroad na, kumpul-kumpul pa rin, parang nahihiya. Sabi ko, hoy, mga ate, mga kuya, halina kayo, dadalhin ko kayo sa mga nakausap ko na translator, tsaka publisher. Sabi na, hindi pa nakakahiya. Hindi, marketplace nga to. Talagang talagang grabing Networking networking opportunity. ginawa dun sa Frankfurt. Oo. Kasi yung isang MA ko po ay publishing sa UK. Nag-MA po ako sa publishing. Tinuro ho sa amin yan. Magpipitch ka sa publisher translator. 3 minutes lang yan because these people are very busy. May quota pala sila per day ng kakausapin. Oo, kakausapin. Kaya mabilis kang magsasabi ng mga libro mo, ng sulat mo na, and then sabihin lang, yeah, that one we like, this one not so much, that one we like, that one we like. Para talaga kang nasa SM. We got it all, parang gano'n. Oo, Sir binibili Danton. yung libro mo. Opo, may tanong lang ako tungkol dyan sa sinasabi nyo. Meron po bang publisher kayong nakausap na interesado na ang isulat ninyo yung may parang Filipino flavor, yung medyo story ang init sa Pilipino? Ay, meron po. Yung Penguin na publisher ko po talaga yung Penguin na publishing house. Ang assignment ko po ngayon 3. Kaya hindi ko alam kung uunahin ko. Yung una, Filipino myths and folktales. Pero i-rewrite Ayun. ko for the modern ganda yan. reader. Pangalawa, No Limitang Here. Mm. Translated from Spanish. Pangatlo, El Filibusterismo from Spanish. Ang Spanish ko, syempre nung college naman tayo, hindi naman tayo perfect ang Spanish, no? Kailangan pa ng dictionary.
So sabi ko sa Penguin, yung Filipino folktales tsaka myth, madali lang yan. Yung Noli Me Tangere, igagapang ko sa Kasi Spanish yun eh. Baka kailanganin mo ng tulong ni Manay Cynthia Balana. Magaling daw mag-Spanish yun eh. Ay, si Manay Cynthia, mimitingin natin yan. No? Ano yung Spanish? O, pupuntahan natin yan. Malapit lang naman ang bahay niya rito. Oo nga. So ito, sabi ko sa Filipino writers, magaling tayo eh. Kulang lang tayo minsan sa self-confidence. Sa totoo lang. Pero yung, Kulang. of course, ang laking bagay na yung kilala ka eh. Kasi ang dami ko, may mga nakikilala rin akong tao na hindi niya alam na magkakilala tayo, pero nababanggit ka niya pagka yung mga nabasa niyang libro. So malaking bagay din yung gano'n, no? Yung meron ka ng May name meron ka recall ng na eh. reputation Oo. bago ka dumating doon sa book fair. Alam mo, tama ka, Aris, kasi sa totoo lang, nagugulat talaga ako. Example, itong Penguin, tahimik lang akong nagtatrabaho sa Malaysia. Head of school ako ng British University. Ako yung unang Pilipino na head of school ng British University. Nag-email sila. Wala naman akong kilala dyan, di ba? Nag-email sila. Alam mo, ganito pala sila, no, Aris, attorney. Ito pala mga global companies. Nagre-research pala yan. Tinawagan nila ako, sabi nila, we have done our research in the Philippines and we chose you to translate Amado V. Hernandez into English. Sabi ko, why me? Ang bigat. Nakadalawa na ako. Alam mo, si Amado V. Hernandez, Oo nga magbenta yan sa American. Magugulat kayo, ha? In English. Sabi ko sa Penguin, why did you choose me? Alam mo ang sagot? Oh, we look at your sales. Your sales of your translations are good. Kumbaga sa global marketplace talaga, tinitingnan nila talent at saka yung sales. Kung mabibenta nila yung trabaho. Bankable ka daw, sir. Okay. Bankable na writer. Kaya pala Swerte na panay rin. ang travel nito, attorney nito si Sir Danton, no? Saan nakakarating ito eh. So, yung sa Frankfurt Book Fair na yan, kasi malaki ang involvement ng CFO Yes. dyan eh. Dahil Opo. yung aming chairman, si Sir Clink Ang, ay dating NBDB chair. siya ang dating chairman ng NBDB bago siya lumipat ng CFO. Oo, boss ko rin yan dati sa Manila Boss Times. natin sa Manila Times, di ba? Sir Clink. Sila ni Daa, nakakatawa yung si mga Daa, kasi- si Daa po ay Oo. si Dante Dante. A. Ang na dati rin pong naging chairman ng Commission on Teacher Philippines. ako dyan eh. Teacher ako sa kanilang Manila Times College. Tapos isang araw, sabi ni Ginoong Dante A. Ang, alam mo, Danton, gustong-gusto ka ng mga teacher. Maari ka ba maging dean? O sige, dean mo. Tapos yung aming presidente, si Dr. Isagani Cruz, na stroke si sir. Sabi bigla ni Mr. Dante ang, alam mo Danton, ikaw na lang kayong presidente. Nagulat nga ako noon eh. Parang kausap lang kita a few days ago na ikaw ay dean. Tapos, sunod na kita nakita, presidente ka na. Alam mo, ang una kong ginawa, tingnan ko yung enrollment. Alam mo ang ginawa ko, sumali ako sa marketing campaign na pataas ko yung enrollment. Naayos na, sabi nga ni Mr. Dante, ang alam mo Danto, natutuwa ako sa iyo, ilang araw lang, napalinis mo yung campus, napalinis mo yung mga kubeta, napuputulan mo yung mga tanim. Ang sekreto ko kasi, Aris, tsaka attorney, I talk to the people sa baba. Sabi ko sa mga janitor, mga gwardiya, uy, pagandahin natin yung school para mas marami tayong estudyante, mas mataas ang kita. May bonus kayo. Tama. So naayos namin, 2 taon ako doon. Tapos pumunta na ako ng Malaysia. 5 taon naman ako doon na head of school. Pero syempre, iba naman din yung dynamics ng mga... Ay doon naman, iba talaga, Aris, attorney, talagang na-shock din ako doon kasi ang Pilipino sa Malaysia, hindi po sa ang Pilipino po sa Malaysia ay domestic helper. Yung babae, karpintero yung lalaki. Marangal pong trabaho yung mga yan. Dumating ho ako, hepe ako ng eskwela ng British University. Alam mo yung mga Malaysians talaga nakanganga sila, yung mata nila laki-laki ng ganyan eh.
Parang Parang, Oo. na-shock talaga yung mga at ito mayaman ho mga estudyante rito tsaka mga magulang. Ang tatay niyan mga presidente ng bangko. Yung isa pang tatay, sabi niya sa akin, "Oh, I'm sure you did not study only in the Philippines." Parang medyo mababa ang tingin niya. So sinabi ko na lang, nag-aral din po ako sa UK tsaka sa US. Pareho pa pala kami ng eskwelahan sa Amerika. Naging best friends na kami. Parang nung una parang nakaano siya Rolex na totoo, ang ganda-ganda ng Rolex niya. Ako yung relo ko regalo ng tatay ko eh. Tapos nung nakilala niya ako, naging ano na kami, super friend nung may-ari ng bangko sa Malaysia. buti di mo tinarayan na, "So, you also studied there but I'm an honor student and you are not." Hindi kasi natutunan ko yan nung ano, alam niyo nung nagtrabaho ko ng United Nations, may training kasi kami diyan yung ihiwalay mo yung sarili mo sa damdamin mo sa diplomatic world. Ihiwalay mo. May shield ka lagi sa mukha mo. Hindi mo Kaya, Yun, pinapakita. Kahit gusto mo nang importanteng tukutin lesson yung yun. mata. Oo. Oo. kitang-kita kasi yung ano, no? Oo. Oo. Yeah. Nakismile lang ako kay Mr. Bank President. Mabait naman sila. Hindi lang sila sanay talaga sa atin na beyond the stereotype. No? Oo. Sir Danton, ano lang kasi ang dami mo alam ko ang dami mo nang napagdaanan. Ngayon, tas ang dami mo nalabas na libro din. Ngayon ba Sir Danton, meron ka bang bagong inakdaan o na-publish na libro na pwede mong banggitin sa ating mga audience para malaman na rin nila? Oo. Kahapon po dumaan ako National Bookstore. Nasa National Bookstore na po yung River Run, yung novel ko, yung latest kong novel, Boys Love, ayun, bestseller yan. Ayun. Isa po yung short stories ko, The Heart of Summer, at yung pong tatlong translation po ng tawag dito, Boys Up, yung Radiance and Sunrise, Banag at Sikat po ni Lopica Santos, at saka yung national artist Amado Hernandez. Ibong Mandaragit, binasa ko natin sa high school. Ayan. Tinawag ko siyang Praying Birds. Last na po ito yung Crocodile's Tears, Luha ng Buhaya. So taon-taon, nakasulat po ako ng libro. Paano ko nagawa yan? May COVID. Oo nga. Oo. Nasa Gamit Malaysia tayo. ako nagtatrabaho, mahigpit sila. Makakalabas ka na, pupunta ka ng pharmacy, supermarket, o ospital. So ayoko namang nang kukulong sila doon. Ayoko namang makulong, kaya nagsulat na lang ako ng libro at naka-online class lang kami. So in a way, nakatulong po yung COVID sa paggawa ng libro. Yun yung productive side ng COVID. Pero alam mo, attorney, nakita ko yung pinost ni Sir Danton na picture, nagpunta siya ng National. Isang haligi ng National Bookstore, puro Danton Remoto. Tapos puro bestseller na. Oo. Ayun nga, Sir Danton, no? Sisilipin natin yan, syempre. Oo. Bilang isang batikang guro, paano naman ninyo hinuhubog ang critical na pag-iisip ng inyong mga estudyante sa panahon na talamak ang historical revisionism o fake news? Ang akin pong ginagawa, ang una po, sinasabi ko sa mga bata na walang masama sa social media. Kasi pag nag-alam niyo mga kabataan ngayon, di ba? Pag kinokontra natin, lalong lumalayo yung loob sa atin. Sabi ko, walang masama sa social media, pero mag-aaral tayo ng critical thinking. So, una kong tinuturo, tinan nyo kung saan galing yung balita. Kung ito ba ay galing sa ganitong source, baka siya ay polluted, no? Kung galing sa, kunyari, galing sa gobyerno, galing sa pamahalaan, sa eskwelahan. Kunyari, pag COVID naman galing sa Center for Disease Control and Prevention, okay ang mga source. Dapat yung source titingnan natin. Tsaka wag natin paniwalaan lahat na nakikita natin. Pangatlo, sabi ko sa mga bata, wag kayong ganito, in-explain ko ang cyber libel, no? Sabi ko, pwede naman kayong mag-like, pero wag kayong mag-share pag hindi nyo sigurado ang source, no? So yan po. You just tell the young people the guidelines, no? Nakikinig naman yung mga yan. Tsaka huwag yung pagagalitan ng kabataan, hindi uubra yung galit-galit sa kanila. Wala na pong effect. Sir Danton, medyo kinakapos tayo ng oras. Ang ganda pa naman ng usapan natin. Meron ka bang mensahe sa
sa ating audience na mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa, mga migrante, mga OFWs, meron ka bang mensahe sa kanila to encourage them to read Philippine literature o anuman o magsulat? Sige, Sir Danton, you have the air now. Yung pong ating mga OFW abroad, kasama rin po ninyo ako dati. 8 years po ako nagtrabaho sa abroad. Meron po tayong access sa social media, malakas pong wifi sa abroad. So meron po tayong, ako po may mga articles po ako libre. Nasa Philippine Star, nasa Manila Times, nasa ABS-CBN.com. Pwede nyo pong basahin ang mga articles ko ng libre. Kung gusto nyo naman pong bumili ng libro, meron po tayo sa Amazon.com. Around the world po yan. Amazon.com. Tinalang nyo po ninyo Amazon.com tapos isearch ninyo ang Danton Remoto Books, meron po tayo dyan. Basahin po natin ang Filipino writers, magaling po ang ating mga Filipino writers. Makikita po natin yung ating mga pangarap, yung ating mga gustong mangyari, mga nakaraan po natin kasalukuyan at hinaharap sa mga libro po ng Filipino writers. So atin pong patnubayan ang mga, hindi lang po sa akin, mga writers din po na Pilipino. Mabibili po yan sa Amazon.com. Libre po yan online. Yun, napakagandang mensahe, sir. Tsaka napapanahon dahil soon i-celebrate na rin ulit natin ang commemoration ng araw ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. So, Yes. maraming salamat, Sir Danton Remoto, at more power to you sa iyong pagtuturo sa UP Cebu. At sana ay maibalik mo rin yung iyong advokasya sa LGBT. Hindi ka Ay, naman- oo, nagsimula na kami, nagmi-meeting na kami. Nako, Diyos ko Lord. Ako nananahimik na ako pero Tsaka Sir Danton siguro, 2028 na, Diyos ko Lord, ang daming kumakausap sa imbitahan na rin namin kayo sa CFO, Sir Danton, habang nandito pa kayo sa Manila bago kayo bumalik ng Cebu. Baka may panahon po Oo. kayo. Message nyo lang ako si Aris, sa kausap ko palagi yan sa mga messenger eh. Kung may gusto kayong ipaabot nyo sa akin sa pamamagitan ni Aris. Oo, Apo. sige. Gutierrez. Sige, Sir Danton. Thank you very Maraming much. salamat. More power to you. At nagdaan na naman ang isang araw na pagsasahimpapawid ng ating programa para sa mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin namin mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyo publiko. CFO, kasama mo, saan mang panig ng mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay Sir sa Danton, mga thank Pilipinong you. naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.